May dumayo nga pala sa atin para manghuli ng mga dalag, hito at tilapia dito sa naiga nating palaisdaan. At grabe, sobrang lalaki nga ng mga nahuli naming dalag dito. Hindi nga sila lugi sa pagdayo dahil grabe, napakarami naming nahuli at ito nga pala ay niluto namin dito at siya na rin naming pinagsalu-saluhan. Dahil sa tag-init na ang panahon ngayon at malayo naman sa ilog itong palaisdaan na may mga alagang tilapia, dalag at hito, ay palagi talagang bumababa o naiiga ang tubig nito. Dumayo nga pala dito ang ating mga kaibigan na galing pang sa bayan ng Pola para manghuli o mga pana mga dalag na meron dito sa palaisdaan. At kakaumpisa pa nga lang namin ay nakahuli kaagad dito si Kuya Alex ng isang mahilab-hilab o malaking dalag at sigurado na sabi niya ay mas marami pa daw ang mahuhuli dahil marami siyang mga naramdamang isda sa ilalim. At kagaya nga na nabanggit ko sa inyo, tuwing nagtatag-araw ay bumababa talaga ang tubig dito, lalo na at malayo naman ito sa ilog. At tulad nga niyan, kung mapapansin nyo, sa bandang gitna nga ay naiga na yung palaisdaan. May mga pupunta na rin nga pala ditong ibon at nanghuhuli sila ng mga isda. Maya-maya pa ay eto nga si Kuya Alex at sunod-sunod na ang mga nakuhuli dito. At sa lahat nga ng mga nakita ko mga ngapa, ang sa palagay kong pinakamagaling na napanood ko na naaktuhan ko talaga kung paano manghuli ng mga dalag ay si Kuya Alex na ang pinakamagaling kasi kita nyo naman, wala pang isang oras ay paldo na kaagad sa dalag na nahuhuli. Alam nyo ba na natibo pa rin siya dito ng hito kaya nga lamang ay parang baliwala lang sa kanya at hindi niya iniinda. Ayan nga, dito pa nga lang sa lugar na to na may mababang tubig ay dami na daming nahuli at tingnan nyo naman. Grabe, wala talagang kawalaan dalag dito na halos pumasok na nga siya dito sa butas at ulo lamang yung nakalabas at ramdam niya nga na marami daw mga dalag na naandoon sa loob. Ang dalag nga pala magaling talaga tong magbutas kaya kapag ganito na bumababa na ang tubig ay nagtatago na talaga sila sa mga lungga. Tulad nga nito, meron naman siyang isang lungga na nakita dito at halos ipasok na nga niya yung kanyang kalahating katawan at ang sabi niya nga ay meron daw kalampasan sa kabila. At nung nukot na nga ay confirmed na may butas nga sa kabila at nung pinuntahan niya nga dito sa kabilang pilapil ay huli ang isang dalag. Grabe, wala talagang takas dito kay Kuya Alex. Si John Mark naman ay pinandaw niya ulit yung nakataan dito na PVC at hindi nga kami binibigo nito dahil sa tuwi talaga na makakalipas ang ilang araw ay tinitirahan o pinamamahayan siya ng mga dalag. Marami-rami na rin nga pala kaming nahuling dalag doon sa PVC na yon kasi pinupuntahan namin para pandawin. Pagkalagay ko nga ng dalag na nahuli ni John Mark ay tumawag na ulit dito si Kuya Alex at meron na daw ulit siyang nahuli na isang dalag. At maya-maya pa nga ay nung inangatan niya, ayun, grabe. Wala talagang takas ang dalag. At dito nga sa may kangkungan, bumalik ulit sila at meron daw nakapa itong pamangkin ko na isang dalag. Kaya pinuntahan ni John Mark at saka ni Kuya Alex. Kaya lamang wala sa kanilang tatlo ang nakahuli dahil si Kuya Lando ang nakahuli. And tuwang-tuwa nga siya at napagulong na dito dahil ito nga pala ang una niyang huli dito. Ayan o, napakahilab na sukat ng dalag. Si Kuya Lando nga pala ay 65 years old na pero tingnan nyo naman grabe yung katawan niya at liksi ng lakas ng katawan niya ay parang kaedad lang din namin siya. At yan o, dito nga ay pinagtulong-tulungan niya nila itong kutong na to at sa pagkakataon na to ay yung pamangkin ko na ang nakahuli nitong dalag na to. Sanay rin nga pala sa ganitong pangangapa yung mga pamangkin ko dahil nga nangangapa rin kami sa palaisdaan. At alam nyo ba na dito talaga ako nagulat nung nakahuli ng malaking hito si Kuya Alex. Grabe, tingnan nyo yung ginawa niya. Grabe, kinakagat niya lang kapag puputulin na ang tibo ng hito. Grabe. Tinanong ko nga kung natitinig siya, ang sabi niya ay hindi daw. Grabe, ikaw na talaga Kuya Alex. Nga pala dito sa atin sila Tol Alex Vlog at nanghuli sila ditong mga dalag na to. Grabe. Dami. Napatunayan natin na malupit para talagang mga pa ito si Tol Alex, hindi scripted. Yung mga video nila, grabe oh. Huli lang to sa kapa. Yung iba sa lambat pero mas maraming huli sa kapa. Grabe, lulutuin na namin to. Ang dami. Ayos. Yung iba naman, ipapadala natin sa kanila kasi sobrang dami talaga nito. Babawas lang kami ng pang-ulam. Tapos ipapadala na natin sa kanila lahat ng tira. Dami, bigat. Dami ah. Paldo. Ay. At ito nga ang mga nahuli namin sa tansya namin ay nasa 20 kilos. Itong mga nahuli namin, iba't ibang klase, may isda, may dalag, hito, tilapia at meron din nga pala ditong mga gurame. Mabuti na nga lamang at hindi rin tayo nabigo at hindi sila nalugi sa pagdayo dito sa palaisdaan natin. Kinusin na rin nga pala namin yung mga isda dito at ito naman ay lulutuin na natin.
Pagdating dito sa native na hito ay napakasarap nitong inihaw. Bali, ginilitan lang namin to tapos nilagyan natin ng asin at konting pampalasa. At pinahina na rin ng mantika para hindi tumikit dito sa ihawan. Ito nga pala ay native, so iba ito dun sa mga nabibili na mga malalaking hito na African hito. Para sa akin, mas masarap itong mga native na hito. Kung meron naman kayong masarap na luto, ayan, pagdating sa native na hito, bukod sa ginataan at inihaw, comment nyo naman dyan sa baba. Ayan o, grabe. Nangangamoy na nga at napakabango na. Yun namang ibang mga isda namin, tulad ng dalag, tilapia, ay i-adobo natin sa gata. Pero bago yon ay ipapaksiw ko muna siya, kaya nilagyan ko muna dito ng mga rekado tulad ng luya, bawang, asin, paminta. Tapos sinabawan ko ng suka at pakukuluan ko lamang. Makalipas pa yung ilang minuto, luto na itong hito. Grabe, nakakatakam na nga at napakasarap po nito. Lalo na at sariwang-sariwa, kanina buhay na buhay pa to pero mamaya ay uulam na namin siya. At binalikan ko nga pala itong aking pinapaksiw dito na isda. At gusto ko nga sana na paigahin pa, kaya nga lamang ay medyo nakakaramdam na kami ng gutom. Kaya nilagyan ko na rin ng gata, pamintang dilaw at iba pang mga pampalasa. Nilagyan ko rin nga pala to ng dahon ng alagaw, masarap din tong ulam at bukod doon ay nakakatulong din to para matanggal ang lansa nitong mga isda na to. Ayan o, grabe. Nilagyan ko rin nga pala to ng mga sile para maanghang mamaya. Naglagay din ako dito ng talbos ng sile at ang pinakanghuli kong nilagay ay itong pechay. Ayan, napakasarap po nito. Yun o, grabe, kumukulo na nga. At makalipas mga yung ilang minuto, luto na ang aming adobo sa gata. Kaya nagpatulong na ako dito kay Kuya Alex para hanguin na. Tinawag na nga ang lahat at naglatag na kami ng dahon ng saging dito. Oras na para kumain. Ayan o, grabe. At dahil sa marami nga pala yung isda na huli natin, bumawas lang kami ng pang-ulam at yung sobra ay ipapadala na natin sa kanila. Tara, kain po tayo. At kasama rin nga pala natin dito ang Team Biglaan. Nandito rin si Fishing and Adventure. Dito kami sa kanila nagluto at kumain. Kasama rin natin dito si Gusto TV PH, si Mark Robbie Vlog. Ayan. At syempre, dahil taga-Pola nga sila, ay isasama natin sila sa isa sa magandang liguan dito sa amin sa bayan ng Baco. Kaya napagplanuhan namin na pagkatapos nga namin kumain dito ay dediretso naman kami sa ilog para maligo. At yun, medyo mahaba-haba po ulit ang video natin. Maraming salamat kung nakaabot po kayo dito hanggang sa dulo. Sa mga bagong followers po natin, welcome po kayo dito sa aming Facebook page. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako si Marvin Almanon.